Nagpunta kami sa hotel ng girlfriend ko na puno ng excitement at saya, pero umuwi akong parang nagluluksa. Hello Ate Ann, itago niyo na lang ako sa pangalang Ricky, 29 na taong gulang single at isang taxi driver. Marami na akong naging karanasan sa pag-ibig, pero may kakaiba sa mga naging relasyon ko Ate Ann. Lahat sila, isa-isang nawala na parang bula. Walang paalam, walang paliwanag, basta bigla na lang akong iniwan. Pero habang dumadami ang ganitong karanasan, nagsimula na akong magtaka kung malas pa talaga ako pagdating sa pag-ibig o baka may mas malalim pang dahilan. Hanggang dumating si Toneth. Isang gabi, pasahero ko siya. Payapa lang sa likod ng taxi, tahimik pero may lambing sa mga mata. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero parang may kakaibang koneksyon agad. Sa mga sumunod na linggo, nagkita kami muli, nagkausap, nagkahulihanan ng loob. Akala ko, sa wakas, ito na yung pagkakataon kong maramdaman ulit kung paano magmahal ng totoo. Hanggang sa isang gabi, nagpasya kaming magkasama sa isang hotel na puno ng excitement at saya. Pagdating namin sa loob, ginawa ko naman ang best ko. Pero pagkatapos noon tahimik na lang siya, nagtataka ako kung bakit. Kaya umuwi kami na parang nagluluksa, hinatid ko pa siya. Kinabukasan, bigla na lang siyang naglaho. Hindi na nagparamdam, hindi na sumasagot sa tawag o text. Sa una akala ko baka may nangyari lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, wala pa rin. Tapos na naman ang isang kwento na walang kasunod, walang paliwanag. At ang mas nakakagulat, ganito rin ang pattern ng lahat ng mga naging relasyon ko dati, parang pagkatapos naming maging malapit, bigla na lang silang nawawala. Dumating sa punto na naisip kong baka may sumpa ako o baka may malas ako sa katawan. Minsan, iniisip ko kung baka may kinalaman yung isang kakaibang nunal o maliit na bukol sa private part ko kasi parang doon nagsimula ang mga problema ko. Wala namang masakit pero mula nang mapansin ko yun, parang hindi na ako nagkakaroon ng matinong relasyon. Baka iniisip nilang may sakit ako o baka may nararamdaman silang hindi ko alam. Pero ni isa sa kanila, walang nagsabing kahit ano. Puro katahimikan, puro pagkawala. Ngayon, parang gusto ko na lang malaman, ano bang mali sa akin? Sa ugali ko ba? Sa katawan ko ba? O sa kapalaran ko lang? Minsan naiisip kong baka masyado lang akong nagmamahal o baka sobrang bilis kong magtiwala. Pero paano mo ba pipigilan ang puso kung marunong na itong umasa? Habang sinusulat ko ito, nararamdaman kong puno ako ng tanong pero walang sagot. Siguro kailangan ko nang harapin ang sarili ko. Magpatingin kung kinakailangan. Hindi ko alam kung may malas talaga sa akin o kung hindi lang ako ang tamang tao sa tamang panahon. Pero umaasa pa rin akong isang araw, may isang babae na mananatili yung hindi basta mawawala pagkatapos ng isang gabi, yung makikita ako hindi lang bilang isang taxi driver, kundi bilang isang taong marunong magmahal ng totoo. Hindi ko alam kung kailan darating yon, pero sa ngayon, naghahanap ng sagot, sana po may makapagbigay ng opinyon sa sitwasyon ko.